December 24, 2024. Dispiras ng Pasko. Isa sa pinakamahalagang okasyon sa buhay nating mga Pilipino. Merry Christmas, pre! Kahit na malayo kami sa mahal nating bansang Pilipinas, hindi ito hadlang upang ipagdiwang namin ang diwa ng Pasko dito sa New Zealand. Ang mga OFW o ang mga Pilipino na permanente nang naninirahan sa ibang bansa kahit malayo sa aming mga tunay na tahanan sa Pilipinas ay hindi naman ito nagiging hadlang upang maipagdiwang ang Pasko. Dito sa New Zealand o kahit sa ang panig man ng mundo, ang pamilya ay hindi lang kadugo. Ang pamilya mo dito ay ang mga kaibigan mo. Mga taong handang ibahagi sa iyo ang init ng Pasko sa isa't isa. Wow! You ready, bro? I'm ready. You ready? Isang simpleng salo-salo o isang boodle fight kasama ang ilan sa aming mga kaibigan at ang kanya-kanya naming mga pamilya. Ganito namin pinagdiwang dispiras ng Pasko dito sa New Zealand. Pagkatapos ng aming salo-salo at bigayan ng regalo kasama ang mga kaibigan, kami ay umuwi na sa aming tinitirahan. At dito, kami namang mag-anak ang nagbigay ng regalo sa isa't isa. Good morning! Hi! At December 25, Merry Christmas sa lahat. 11 AM. On the way tayo ngayon sa airport. May susunduin tayong importanteng tao na matagal ko nang hindi nakasama at nakikita. Hindi lang ako excited, sila din excited. Ito din mga kasama natin. So yeah, mga excited din yung mga yan. Kami nagkita and we haven't spent Christmas for almost 5 years, tama ba? Yeah. So tara, sunduin natin sila. Mga importanteng tao sa amin. The first time din pupunta ngayon dito sa New Zealand, dito sa Auckland. So let's go. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. Pwede sabihin mo louder for the production. Merry Christmas, baby. Welcome to New Zealand, Mami Lan at Daddy Ed. Ang aking tanging ina at ang aking tanging ama. Hello, welcome to New Zealand. Welcome to I'm in New Zealand with my beautiful apos, with your beautiful Lola. Mami Lan, Daddy Ed. Sorry. Sorry. Merry Christmas. Oh. Ano? Kay Daddy Edward. Wow, thank you. May kaya to. Sa bahay na namin bubuksan na. Okay. Mapalad ako dahil sa Kapaskuhang ito ay makakasama namin kayo. Isang pagkakataon na mahirap isakatuparan sa mga katulad natin na ninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Sulitin natin at gamitin natin ang pagkakataon na ito upang makalibot at makapasyal sa ilang mga destinasyon dito sa New Zealand. Pero bago ang lahat, isang mabilisang pagpapakilala muna. Ako nga pala si Fed. Kasalukuyang nandito sa New Zealand simula February 2023, hawak ang working visa. Makalipas ang 9 na buwan ay nabigyan ako ng pagkakataon na mapasunod ang asawa kong si Shirley at ang mga anak ko na sina Linnea, Faith at Fame. Sabi nga, let us create memories we will never forget, and upon making these memories, live fully and capture the greatest moments of our lives. Hindi namin alam ang mga posibleng mangyari at kung saan kami dadalhin ng tadhana at panahon o kung hanggang kailan kami dito. Kaya ito ang isa sa mga dahilan ng paggawa ko ng mga videos na tulad nitong pinapanood mo.
YouTube Kids. This is the gang. Wala na lang si Jello at si Jonah. Good morning. So today, nandito tayo ngayon sa Auckland CBD downtown, kung saan pupunta tayo sa isa sa mga magandang island dito sa New Zealand. And yun ay ang Waiheke Island. Papunta doon, sasakay tayo ng ferry. Yan, sila ang kasama natin. So tara, samahan nyo kami. Explore natin yung Waiheke Island. First time namin na pumunta doon. At sasakyan natin ferry ngayon papuntang Waiheke Island ay ang Rulers 360. Yan, dyan tayo sasakay. Yan. Morning. Sa taas lang tayo. Taas. Hindi, may buwan dyan. Tayo sa taas sakay. Ganda view. Team and si Maria. Tali. Medyo maalon ngayon. According kay Lynn 40 minutes tama. 40 minutes. 45 minutes. Waiheke Island. Let's go. Ito ba yun? Ito na tayo. Waiheke Island. Welcome to Waiheke Island with Faye. Welcome to Waiheke Island, isa sa pinaka nakakamanghang destinasyon dito sa New Zealand. Mula sa Auckland Downtown Ferry Terminal kung saan tayo nanggaling, mararating ang isla sa loob lamang ng humigit kumulang 40 minutes ferry ride. Ang Waiheke Island ay paraiso para sa mga nature lovers, beach lovers, foodies at higit sa lahat, sa mga mahilig sa wine. Kilala ang isla sa napakaraming vineyards o ubasan kung saan ginagawa ang ilan sa mga the best wine ng bansa. Nagsimula ang vineyards mula pa noong 1970s hanggang sa tumami ang mga investors at wine growers dito. Unti-unti, umusbong ang wine tourism sa isla at ngayon, kilala na ang Waiheke Island bilang isa sa best boutique wine region sa buong New Zealand. Dinarayo ito ng mga turista hindi lang para tikman ang world-class wine, kundi para maranasan mismo ang wine tours and tastings. Waiheke Island. Boss, saan ba papunta titigin ko ba? Pag kanan mo, kumaliwa ka. May runabout doon. Balik ka ulit. Dito tayo sakay. So, pupunta tayo at Onetangi. Yun ang first itinerary natin. And then doon tayo sasakay. Onetangi. Kaya Dennis, shoutout muna. Happy New Year! Pinaka well-known Pilipino dito sa New Zealand. Sa Auckland. Rockstar yan dito. Si ano, kung sana, inilip ko sana kayo, kaso ibang lahi. Malayo. Thank you, kuya. Alrighty. Alrighty. Hi, vlog. Alrighty. Pero ngayong araw, hindi wine ang pakay natin dito. Ang pakay natin dito, ang nagagandahang dagat ng Waiheke Island. Tignan mo yan. Tahimik, malinaw at para bang nilikha talaga para sa mga gustong tumakas sa gulo ng lungsod at muling kumonekta sa kalikasan. Ay, tiyak.
So nandito na tayo sa Onetangi Beach. Mga Pilipino nasa lilim. Stay lang muna tayo dito for siguro mga 1 or 2 hours. Then bus ulit tayo, ikot ulit. Sa ngayon, enjoy nyo muna yung view. Maraming salamat sa pagdala ng kape. Coffee girls. Coffee girls. Ayun o, may Pilipino, mga nakapayong. Mga Pilipinong nakapayong, may Pilipino. Taas kamay. Diyos te salve. Hindi pa. Pagkalipas ng ilang oras sa Onetangi Beach, sumakay ulit kami ng bus patungo naman sa Oneroa Beach upang mag-lunch. Dito ay maraming choices of restaurants na pwede ninyong makainan. At this time, kami ay kumain sa Y Kitchen. Pagkatapos na mabilis ang lunch ay tumungo na kaagad kami sa bus stop at sumakay ng bus. Pabalik sa terminal kung saan sasakay na ulit kami ng ferry, pabalik naman ng Auckland. Marami pa sanang dapat puntahan at gawin pero kulang na sa oras at kailangan na bumalik. Dagsana ang tao kapag inabot pa kami ng last trip ng ferry. So boarding na kami. Pabalik ng Auckland, CBD. Have fun. Nag-beach kami, then kumain. Pa-boarding na tayo ngayon ng ferry. At yung ferry na natin. So tingnan natin kung aabot tayo. Hopefully makasakay tayo. Let's see. So same routine. Kulang ang isang araw para mapuntahan at ma-experience lahat ng mga pwedeng gawin dito sa Waiheke Island. Siguro, kailangan ay dito ka magpalipas ng 1 o 2 gabi upang magawa ang lahat ng ito. Sa pagbisita namin ito, ang ginawa namin ay 1 buong araw lang at lahat ay mabilisan. Pero para sa akin, sa pagkakataon na ito, masasabi ko na sulit na ito dahil sa oras na nailaan namin at naibigay naman din sa amin ng ilan sa mga malalapit naming kaibigan dito sa New Zealand at ng aking pamilya at higit sa lahat ng aking ina at ang aking ama. What a day. Kakapagod. 5:10. Nandito na tayo. Nakabalik na tayo. Tayo mo si Mamilan. 2:30. May Etihad ka, di ba? May Etihad ka.